Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito tungkol sa siya po ay nagtatanong sa kung anong magandang platform kung saan tayo ay makakabili ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, bago ko po sagutin ang tanong na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, yung aking kasagutan po rito ay ayan. Ikinalulungkot ko na hindi po ako pwedeng makapag-recommend ng mga crypto exchanges sa ngayon. Ayan, kasi karamihan po na magagandang mga crypto exchanges na pwede po nating gamitin ngayon ay syempre yung mga foreign exchanges. Mas mura yung mga transaction fee at saka mas marami pong mga available na mga cryptocurrencies na pwede po nating bilhin. Kaya yan, yun nga lang. At ang problema ko po kasi rito ay pwede po kasi akong mamulta. Yan, lahat po ng mga influencers, mga YouTubers, yan, or lahat ng mga nagpro-promote sa mga foreign exchanges na wala pong lisensya dito sa Pilipinas ay pwede pong mapatawan ng parusa or penalty. At nakakatakot po yung parusa na yan. Kasi napakalaki po yung kanilang sisingilin na parusa. Yan, kung mayroong pong isang vlogger, yan, sabihin natin, kunwari ako ay nagpro-promote ako ng isang crypto exchange na wala pong lisensya dito na mag-operate dito sa Pilipinas, ay ayan, mamumulta po ako. Kaya hindi po ako, yan po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi po ako nagre-recommend. Ayan, noon ay ang rene-recommend ko po na platform ay si Binance. Pero ayan na nga, nalalapit ang kanyang banning dito sa Pilipinas. At yan na rin, nag-issue na rin sila na yung mga vloggers na nagpo-promote nito ay yan, tigil-tigilan na nila ang pag-promote dito or else. Ayan, meron pong or else dito at malalaman natin yan. Ayan, Philippines to block Binance for failing to get license and influencers enablers. Kaya ayan, kung sakaling hindi pa ninyo alam, ay si Binance ay ayan na nga, hinabol ng SEC at meron po silang plano na i-block ito or i-prevent ang mga Filipino users na gamitin itong si Binance. At ngayon, maliban po dyan ay yung pagdating naman po sa mga promoters. Yan, sabi rito, the Asian nation SACs faulted Binance for using legion of salesmen, brokers, dealers or agents, representatives, promoters, recruiters, influencers, endorsers, and enablers to promote the exchange. Yan, officials warned. Yan, ito po yung nakakatakot. Officials warned the promoters they could face up to 21 years in prison and a fine of 5 million pesos or $90,000 if they continued promoting Binance. Kaya yan, hindi lamang po si Binance yan. Lahat po ng mga exchanges na nakatulad ni Binance na walang lisensya dito sa Pilipinas. Kaya nakakatakot. Yan, na sabi rito ay ayan nga, salesmen, brokers, representatives, promoters, recruiters, at ayan, nandito po tayo sa influencers. Yan po siguro yung category ng mga vloggers. Yan, kaya pag nag-promote ako, kaya tinanggal ko lahat ng mga links. Kung makikita ninyo ay lininis ko yung aking links, referral links dito kay Binance. Yan, kasi mahirap na po. Kaya tinanggal ko yan at yung mga latest na videos ko ay hindi na po ako nagpo-promote or nagre-recommend ng mga exchanges. Ayan, kasi ang gusto po ng SEC ay i-recommend ng mga vloggers or mga influencers, promoters ay yung sariling atin na mga local exchanges. At syempre, alam naman po natin na syempre kung ikukumpara natin ito sa mga foreign exchanges ay ang layo po ng kanilang difference. Sabi ko nga kanina ay
syempre yung mga mga foreign exchanges ay mas makakamura po tayo sa mga transaction fees. At syempre, mas marami silang mga listed na mapagpipilian natin ng mga cryptocurrencies. Kaya yan po yung pagkakaiba. Yan, pero ang gusto kasi ng Philippine SEC ay yan, gamitin natin yung mga local exchanges natin. Pero ayan nga, marami pong mga issue kasi. Kaya ayan, ito yung nakakatakot, yung aking ikinatatakot. At syempre maging yung ibang mga vloggers na rin dyan or influencers, pero hindi ko alam kung alam nila ito or hindi. Pero ayan, lahat po ng mga influencers, YouTubers, or mga nag-promote ng mga exchange, lalong-lalo na dito kay Binance, yan, or mga exchanges na walang mga lisensya dito sa Pilipinas, ay maaari pong makulong ng 21 years. Yan po ay nasa 21 taon na pagkakakulong. Maliban pa dyan ay multa na umaabot po ng 5 million pesos or $90,000. Yan, magkaiba po yan. Hindi ibig sabihin na kasi end, sabi rito, 21 years in prison end, at hindi po or yan. 21 years in prison and fine of 5 million pesos. Ibig sabihin ay 21 pagkakakulong at saka multa na 5 million pesos. Yan, buti sana kung pag-or. Yan, at meron kang pwede mong piliin kung gusto mong makulong ng 21 years or magmulta ng 5 million pesos. Pero hindi. Magkasama yan. Makukulong ka na nga ng 21 years. Tapos mamumulta ka pa ng 5 million pesos. At yung kasalanan mo lang ay yung pag-promote kay Binance or sa mga foreign exchanges. Kaya yan po yung dahilan. Ayan, sa mga nagtatanong, yan, mga nagtatanong na katulad ni Ka-Crypto rito. Yan, na kung ano yung magandang exchange, kung saan tayo pwedeng makabili ng mga cryptocurrencies, ay ayan, tahimik muna ako dito. Wala akong maisasagot kasi nakakatakot ito. Ayan, kawawa naman yung kawawa naman po tayo, yung mga promoters na ayan, ang tindi ng parusa. Sobrang nakakatakot. Kaya ayan, mag-research na lamang po kayo. Madali lang naman po mag-research ng mga reliable na mga crypto exchanges dyan. Kaya yan lamang po yung mapapayo ko rito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.